Ang Book of Haggai po, ang layunin niya ay ipakita sa mga mananampalataya na dapat sa lahat ng bagay, unahin ang Diyos na kung saan nagbigay sa atin ng mga bagay na kung saan ay mayroon tayo. Palagay mo ba, sapat ang iyong alam, sapat ang iyong knowledge, yung skills mo, sapat ang iyong tinapos sa pag-aaral para ikaw ay magkaroon ng trabaho? Hindi po. Bawat isa sa atin, hindi mo pwedeng ipagmalaki yung iyong karunungan, yung skills mo. Yan ay bigay sa Diyos, ng Diyos sa atin. Kaya marapat lamang na tamang gamitin natin ito at ibalik sa Panginoon. Kaya kung uunahin mo ang iyong trabaho, ang iyong mga bagay na iba pa man, eh baka bawiin sa iyo ng Diyos kung ano yung pinagkaloob niya sa iyo. Ang ating Panginoon po ay seloso. Maaari niyang bawiin ang lahat ng bagay na ibinigay sa atin. Dumadating yung pagkakataon na kung saan ang bawat isa sa atin ay dinadatnan ng panghihina ng loob. Kami po mga tagapagturo, ako na lang po personally, kapag po sa bawat kongregasyon na pinupuntahan ko, at napapansin ko kung may mga kapatid na rin na nanlalamig, mas mabigat po ang bitbitin naming mga tagapagturo. Dahil ang iniisip po namin ay hindi namin nagagawa ng tama ang dapat na kung saan ay ine-expect ng bawat isa. Pero tayo po ay wala sa ganung kapasidad. Hindi natin kontrolado ang isipan ng bawat isa. Gayon din po tayo, ang bawat isa sa inyo ay dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok, problema sa buhay. Hindi po habang panahon ay nasa mataas na level kayo ng kalagayan ninyo sa inyong mga pamumuhay. Maaari ngayon malakas ka, wala kang nararamdaman, pero darating ang panahon, kakatukin ka ng Panginoon. Sa paanong paraan, hindi natin alam. Maganda ang kabuhayan mo sa ngayon. Hindi mo maipapangako ang bukas. Maaari ngayon, well, okay ang buhay mo, bukas, maaaring bawiin sa ibang paraan. Ang pamilya mo masaya, ngayon ay masaya, bukas, hindi tayo nakakasiguro. Lalo't sa panahon na kung saan ngayon tayo ay very busy. Lahat tayo, ultimo bata, busy po ngayon eh. Tanungin mo sila kung saan sila abala. Cellphone. Busy sa basketball, sa paglalaro, sa kaibigan, sa cellphone. Okay? Tapos, hindi naalagaan ang kanilang mga faith. Subukan niyo kung may dumating na kaunting problema sa kanila. Subukan niyo magkaroon sila ng konti lang na pagbabago ng buhay nila. Ang daling panghinaan ng loob. Ang dali nila pong ano ito? Ma-shake. Nararatid, hindi agad kaya ang ilang suliranin. At anong ba sakit? Yung last part, yung iba na hindi kaya, nagpapangamatay. Pumapatay. Nakakalungkot po kasi pinanghihinaan sila ng loob. Kaya kung babasahin niyo po yung Book of Haggai, makikita niyo doon kung paano dapat daigin ang panghihina ng loob sa panahon na kung saan ay mahina ang ating pananampalataya. Sa aklat din ng Haggai, tinuturo po kung paano magtiwala sa presensya ng Diyos. Minsan madalas sabihin na natin, kanina kahapon po, ako ay nakipagkwentuhan sa aming kasambahay na
Kuya, bakit ba ganito ang buhay ko? Sabi ko sa akin. Bakit na naman puro kahinaing sa buhay? Hindi naman kita pinababayaan, sabi ko sa kanya. Eh kasi po yung mga anak ko 6 ang anak ko. Bakit kahit isa sa anak ko, hindi ko maramdaman ang pagmamahal ng mga anak ko? Bakit naman? Sabi ko, sinabi niya po unti-unti. Lahat ng reklamo niya, isa lang po ang sinagot ko. Hindi ko na inusisa kung ano pa yung marami. Tinanong ko po siya, ikaw ba ay may relasyon sa ating Panginoon? Matagal ang sagot. Ang sagot po niya sa akin, naniniwala ako. Oo, sabi ko. Pero gaanong kalalim ang relasyon mo sa ating Panginoon? Sinusuko mo ba sa Kanya? Nakikipag-lipan ka ba? Hindi po siya nakasagot. Sabi ko, bakit hindi mo muna unahin yung magkaroon ka ng malalim na tiwala na ang Diyos ay nandito, kontrolado ang lahat ng ginagawa ng bawat isa sa atin. Alam niya, hindi mo pa sinasabi sa isipan ng bawat isa sa atin kung ano ang laman ng isipan at puso natin. Hindi mo kaya ang iyong mga anak. Bakit hindi mo idulog sa atin, Panginoon? Bakit hindi ka magtiwala sa Kanya? Siya lang naman ang tutulong na iba. Hindi ka pwedeng tulungan ng ako, magbibigay ng payo sa iyo. Pero sa bandang huli, ang Diyos ang magdidesisyon. Pero tanungin mo yung sarili mo. Una, mayroon ka bang tiwala na may Diyos na kumokontrol sa atin? Pangalawa, magtitiwala ka ba sa Kanyang mga ibibigay sa iyo? Dahil siya magbibigay ng direction sa buhay natin eh. Hindi yung anak mo, hindi yung kakilala mo. Kailangan mo humingi ng gabay sa Kanya. Mararamdaman mo, mararamdaman natin. Kaya yung problema mo niyan, paulit-ulit na lang yan. Bakit? Bakit magiging paulit-ulit na lang yan? Kasi nga, wala kang Diyos sa puso mo. Wala kang Diyos na pinagtitiwalaan dahil Diyos lang ang may control sa lahat ng buhay ng bawat isa sa atin. Ano po ba yung mga katangian? Although hindi naman po ito tinuturo na dapat lahat tayo ay maging karakteristik ng bawat isa sa atin para maging godly character. Eh, kahit naman po sino sasabihin, hindi kami perfecto. Hindi namin magagawa lahat yan. Ito po ay isang gabay lamang na kung saan ay hinanda ko lang, titignan ko lang po kung may panahon kayo na bulat-latin, basahin pag may pagkakataon sa bahay. Sa banal na kasulatan po ay tinuturo na kung saan ang bawat isa sa atin, hindi ba lahat ito, ay magkaroon tayo ng mga ganitong uri ng katangian sa ating mga sarili. Kahit po sabihin natin, kahit kami mga tagapagturo ay minsan ay nawawala din po itong mga karakter na ito. Tayo ay gumagalaw sa magulong mundo, kaya asahan po natin tayo namumuhay bilang isang tao, may kakulangan at may kahinaan. Ngunit tayo ay nakakakilala kung kaya't hanggat kaya ay sumusunod tayo sa tamang turo sa atin. Ilan daw po sa magiging dapat na maging katangian ng bawat isa sa atin ay dapat nating examine o yung suriin yung ating mga sarili. Palagay niyo ba perfecto na tayo? Kompleto ka na? Ikaw ba ay faithful na? Ikaw ba ay mabuting tagasunod na? Religious ka ba? Okay pa.